Mga kapatid, pag-usapan naman natin ngayon ang ika-4 na mali ng Quran. Ang ika-4 na mali ng Quran ay ang salitang Nasara. Ang Nasara ay patungkol ito sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi na natin ito nababasa ngayon sa Quran ng mga Muslim. Ito ay kanilang tinanggal. Bakit kaya nila tinanggal ito? Kaya masasabi ko na ito ang ika-4 na mali ng Quran. Dahil ang mga alagad daw ng Panginoong Hesus noon ay tinawag na Nasara. Nang ibig sabihin ay Nazareno. Mali. Ang mga alagad noon ay tinawag na Kristiyano, hindi Nasara. Meron tayong mababasa sa Biblia na tinawag na Nazareno ang sikta. Pero ito ay bilang pang-iinsulto lamang. Hindi talaga ito ang katawagan ng mga alagad noon. Basahin natin mga kapatid sa Biblia. Basahin natin mga kapatid sa talata ng Gawa 24 verse 5. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat nangasumpungan namin ang taong ito'y isang taong mapangulo at mapagbango ng mga paghihimagsik sa gitna ng lahat ng mga Hudyo sa buong sanlibutan at namiminuno sa sikta ng mga Nazareno. Ayan. Ang nagsasalita dito mga kapatid ay si Tertulio. At ito. Yan. Si Tertulo. Ito ang nagsasalita dito. Nagbibigay siya ng impormasyon doon sa gobernador patungkol kay Apostol Pablo. Ayan. Pinaratangan nila si Apostol Pablo. Ayan. At ang sikta ay tinawag nila na Nazareno. Ito po ay bilang pang-iinsulto lamang. Hindi talaga ito ang katawagan. Wala tayong mababasa sa Biblia na nagtuturo ang mga apostol na patungkol sa sikta na Nazareno o ang mga alagad ay tinawag na Nazareno. Wala tayong mababasa mga kapatid. Ito ay pang-iinsulto lamang. Hindi ito haka-haka mga kapatid. Ito talaga ay totoong nakasulat sa original na Quran na Nasara, hindi Kristiyano. Pero tinanggal nila ito. Kung gusto nyo, i-search nyo sa Google. I-search nyo sa Google mga kapatid ang Nasara sa Quran. Basahin natin. Ito mga kapatid. Sa Google. What is Nasara in Quran? Ito ang sagot. In the Quran, Christians are most often indicated
with the word Nasara, Nazarenes. This contribution studies the Jewish origin and the Quranic use of the word. Ayan. Kahit sa Google, alam ng Google kung ano talaga ang ibig sabihin ng Nasara. Dahil ito ang nakasulat sa original na Quran. Nasara, hindi Christian. Kahit ang mga Muslim nating kababayan ng mga Pinoy, alam nila ito. Panoorin niyo mga kapatid. Ba ang Kristiyano sa Arabic? Kung talagang alam nyo. Ano po ang Arabic sa Kristiyano? Nasrani. Nasrani. Nakasulat po ba yung sa Quran nyo? Oo. Nakasulat. Arabic eh. Nakasulat. Pinanito sila na ang Kristiyano nakasulat. Pero sila hindi. Bubo yata to eh. Walang alam. Ayan. Inaamin talaga nila na nakasulat sa Quran nila na ang nakasulat na Kristiyano ay Nazarani. Hindi Kristiyano kundi Nazarani. Hindi lang yan mga kapatid. Pati ang ustad nila inamin din na Nazarani ang nagkasulat at hindi Kristiyano. Panoorin natin kapatid. Hindi tinutukoy kahit isa yung reliyong isa niya lang. Sandali. Alam mo ganito yan? Bakit daw tinutukoy ang mga Hudyo, pati sama natin yung Kristiyano? Actually nakalagay sa Quran, kung talagang susuriin mo, tinastate ng mga Kristiyano yun, pero Nasrani talagang nakalagay doon. Nasrani talagang nakalagay doon. Nasrani talagang nakalagay doon. Mamaya papaliwanag ko ano ibig sabihin ng Nasrani. Bakit tinukoy sa Quran? Kasi nga, ang huling sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natural, huling sugo siya ng mga anong kitab, ng mga sinaunang panahon, ng mga sumunod kay Moises, sumunod kay Jesus, na tinatawag na anong kitab, kaya ho nabanggit sa Quran. Wala namang mystery dun eh. Okay, clear na. Panglimang tanong. Ayan. Diba? Nazarani talaga ang nakasulat doon. Alam talaga ng mga Muslim na Nazarani o Nazara, hindi Kristiyano. Pero bakit tinanggal nila? Ito ang malaking pagkakamali nila kung bakit nila tinanggal ang salitang Nazarani at pinalitan nila ng salitang Kristiyano. Bawal yan kay Allah. Ang sabi ni Allah, bawal dagdagan o kunan ang kanyang salita. Pero bakit nilabag nila si Allah? Diba? Ito ang malaking pagkakamali talaga. Diba? Basahin natin ang sinabi ng Quran nila. Basahin natin mga kapatid. Basahin natin kapatid sa aklat nila na Quran. Sa Zora Pusilat verse 41. Sa translation ni ICDO, ganito ang ating mababasa. Katiyakan, ang mga yaong tinanggihan ang dakilang Quran nung ito ay dumating sa kanila, ay pupuksain sila at parurusahan dahil walang pag-aalinlangan ang dakilang Quran na ito ay kagalang-galang dahil sa pagdakilan ng Allah dito at ang pangangalagan niya. Pansinin niyo mga kapatid, dito ang pangangalaga niya. Ito mula sa anumang pagbabago at pagpapalit. 42. Na kung kaya hindi ito
maaaring malapitan o mapasukan ng anumang kamalian. Kahit saan mang dako, magmumula at walang anuman ang makakasira nito dahil ito ay pinangangalagaan mula sa pagbabawas o pagdaragdag na ito ay ipinahayag ng Allah na hakim, ganap na maalam, na nangangasiwa sa kanyang mga alipin, na hamid, ganap na kapuri-puri sa kanyang mga ganap na katangian at mga gawa sa lahat ng pagkakataon. Ayan, pansinin nyo mga kapatid, ang sinabi dito, dahil ito ay pinangangalagaan mula sa pagbabawas o pagdaragdag na ito ay pinahayag ng Allah. Kita mo? Pinangalagaan daw ni Allah ang Quran. Kaya hindi dapat bawasan o dagdagan. Pero bakit ito tinanggal ng mga Muslim? Diba? Pinangalagaan ni Allah ang Quran. Kaya ang Quran ay hindi dapat mabawasan o madagdagan man. Pero bakit kayong mga Muslim, bakit tinanggal nyo ang Nasara at pinalitan nyo ng Kristiyano? Di ba? Di ba? Kaya masasabi ko na ito ang ikaapat na mali ng Quran. Dahil tinanggal nila ito. Bakit talaga nila nilalabag si Allah? Hindi ba sila natatakot kay Allah? Bakit nila pinalitan yung Nasara? Pinalitan nila ng Kristiyano? Diba? Ilalabag nila si Allah dahil alam nila na mali si Allah. So, diba? So, ang Allah nila nagkakamali. Ayun, tinatakpan nila ang mali ni Allah. Kaya tinanggal nila ang Nasara at pinalitan nila ng Kristiyano. Dahil wala naman talaga tayong nakikita na mga alagad ng Panginoong Hesus na tinawag na Nasara, di ba? Yan ang katotohanan. Wala tayong nakikita ngayon. Wala tayong nalalaman na sikta na Nazareno. Di ba? Wala tayong nabalitaan wala tayong nabalitaan na tungkol sa Nazareno. Alagad ng ating Panginoong Hesus. Na sikta nila ay Nazareno. Ito ay malaking pagkakamali ni Allah. Kaya pilit na pinalitan ng mga kapatid nating Muslim. Talagang pinalitan nila at nilalabag nila si Allah. Di ba? Kung talagang Diyos si Allah, dapat alam niya ang mga bagay-bagay. Di ba? Pero wala siyang alam Nasara, kaya pinalitan ng mga alipin niyang Muslim dahil alam nila na mali si Allah. Kaya pinalitan nila ng salitang Kristiyano ang Nasara. Di ba? Kaya maliwanag na ang Islam o ang Quran ay gawa-gawa lamang ng tao at hindi mula sa Diyos, di ba? Yan lang mga kapatid at maraming salamat.